Matagal nang naging lugar ng pagmamahalan, tawanan at mga alaala ang abandonadong bahay na ito. Itinayo ito ng Amerikanong pamilyang Hudyo, dekada na ang nakalipas at naging simbolo ng kanilang tagumpay at kasaganaan. Ngunit noong 2018, isang trahedya ang nangyari nang lamunin ng isang matinding sunog ang bahay. Ginising sila sa gabi at nasaksihan nilang nagliliyab sa apoy ang bunga ng kanilang pinaghirapan sa harap ng kanilang mga mata. Habang humuhupa ang usok at tinitingnan ng pamilya ang pinsala, napagtanto nilang hindi na sila makakabalik sa bahay. Sobrang lawak ng pinsala at hindi naligtas tirhan ang bahay. Kaya nanatiling walang laman ng bahay, nakakatakot na paalala ng nakaraan. Hanggang ngayon, nasa loob pa rin ang mga alaala ng dating may-ari. Isang natatanging lugar na hindi mailarawan. Magbibigay ito sa atin ng sulyap sa buhay ng mga taong ito bago dumating ang sakuna. Ligtas at maayos pa rin ang pamilya. Mukhang naka-move on na sila mula sa kanilang nakaraan at wala silang interes sa mga naiwan sa ilalim ng guho. Mula sa labi ng sunog hanggang sa mga iniwang yaman ng pamilya, ihahatid ka sa mundo ng drama, intriga at pighati habang sinusuri natin ang kasaysayan ng isang abandonadong bahay sa upstate New York. Welcome sa bagong episode ng Bros of DK. Ako si Leslie at may ipapakita akong espesyal na lugar na yon. Sa unang pagkakataon sa channel, idodokumento ko ang isang mansyon ng isang pamilyang Hudyo, isang Hasidic na pamilyang Hudyo. Nandito ako ngayon sa gitna ng gubat, papunta sa abandonadong mansyon na ito. At ngayon, may kasama akong medyo malaking grupo. Kasama pa rin natin si Moreno, gaya ng dati, at ngayon, si Exploring with Josh. Kumusta ka, pare? Oo naman, pare. Ayos lang yan. Uy pare, ano ang pangalan mo sa YouTube pare? Seth Borden. Seth Borden, ikinagagalak kitang makilala. Pair. Ooh. At kasama rin natin ang girlfriend niya. Nakalimutan ko ang pangalan mo, pasensya na. Casey. Si Casey ito, tara na sa bahay at tingnan natin. Nakapunta na kami doon kahapon para kumuha ng litrato. Pero ngayon, i-video at idodokumento namin ang buong makasaysayang lugar at mga naiwan doon. Maglalakad pa rin tayo sa gubat dito para makarating sa lugar na yon. Malamig pa rin dito sa upstate New York, Estados Unidos, kung saan ako kasalukuyang naroroon. Pero grabe. Parang naglalakad tayo sa isang kwentong engkanto. Sa malayo, una natin nakita ang mansyon, isa sa pinakamagarbong lugar na nadokumento namin sa Estados Unidos. At para sa akin, laging espesyal kapag may natutuklasan akong bago, yung hindi ko pa nadodokumento nun. Tulad ng isang pamilyang Hudyo, ang astig nun. Sobrang interesado ako sa relihiyong Hudyo sa paraan ng kanilang pamumuhay. At makita ang isang mansyon nila ay parang isang panaginip para sa akin. Mas maganda pang idokumento ang lugar nito sa masukal na kagubatan dito. Nyebe-nyebe, parang winter wonderland, tanawin ng taglamig. Kita nyo, marami pa ring bagay sa labas. Iniwan na ito mula pa noong 2018 na magkaroon ng sunog, isang matinding sunog sa loob ng lugar. At ipapakita ko ito sa inyo mamaya. Makikita ninyo, tinakpan nila ng tabla pero may mga pumunta, binasag ang bintana at binuksan ang lugar kaya bukas na ito sa atin. Siyempre, nakaklungkot yon. Pero ngayon, may pagkakataon tayong maitala ang kahanga-hangang lugar na ito. Habang papunta kami sa inabandonang bahay, palihin kaming sinundan ng 4 na batang Hudyo mula sa kalapit na komunidad. Interesado sila sa gagawin namin doon.
Matapos naming ipaliwanag ang layunin, inilibot nila kami sa bahay at ikinwento ang tungkol sa pamilya at sinapit nila. Itong mga Ginoo dito, mga Hudyo sila mula sa komunidad at kilala talaga nila ang mga may-ari ng lugar na idodokumento natin ngayon. At sinabi nila sa amin na noong 2018, gaya ng nabanggit ko kanina, may sunog na nangyari dito sa lugar na ito. At kilala mo rin ang taong nakatira dito, tama ba? Oo. At sino siya sa'yo? Kaibigan ko siya. Kaibigan. Oo, kaibigan mo. Anong nangyari sa mga nakatira rito? Ibinenta nila ang bahay at nagkaroon ng sunog habang may konstruksyon. Sige. Kaya lumipat na sila sa ibang lugar ngayon. Pero ligtas naman sila, di ba? Oo, ayos naman ang lahat. Wala masaktan. Sige, ayos yan. Siguro mas maganda para sa vlog kung may nasaktan. Ewan ko. Hindi Hindi namin ginagawa yan. Hindi kami ganon. Hindi kami ganon. Ang mahalaga ay ang nilalaman. Ayos. Salamat mga kaibigan. Ipapakita nila sa atin ang ilang bagay sa bahay. Malamang magkwento rin sila tungkol sa kasaysayan nito. Una kong ililipat ang kotse ko kasi nagpark ako sa isang paaralang Hudyo doon at sabi nila baka mataw ang kotse natin. Kaya yun ang uunahin ko muna. Mga Gino, makikita tayo mamaya. Bakit hindi nila ayusin o ibalik sa dati ang lugar na ito? Hindi ko alam. Baka wala silang makuhang pera mula sa insurance. Para mula sa insurance? Wala pang insurance ang bahay. Bakit wala pa? Habang binibenta ang bahay, nasunog ito kaya wala pa itong insurance noon. Grabe, ibig sabihin hindi pa talaga luma ang bahay, di ba? Medyo luma na talaga nung ibenta nila. O, di ko rin alam eksakto kung paano. Pero tingin ko simula pa ito nung 1,981 parang ganun. Malamang. Maring may sense yun. Isang siyang at isang. Mukhang luma. Masasabi mo bang typical na bahay ng Hudyo ito? Hindi. Medyo masyadong malaki ito. Sige, pero parang typical na bahay ng mayamang Hudyo. Hindi na ngayon. Medyo luma na ito. Sige. Sige, interesante. Kaya kung may makita kang kahit anong tampok sa bahay na to, nakaraniwan sa kultura mo, Oo, tulad ng mga sombrero dito. Oo, tama. Maraming sombrero dito sa bahay na ito. Pray. Para yan sa pagdarasal. Sinusuot namin yan tuwing nagdarasal. Noon, elegante ang pagsusuot ng sombrero, lalo na noong mga unang taon na ika-20 siglo. Lahat ng tao noon ay nagsusuot ng sombrero. Sige. Oo, malapit lang ako sa Antwerp at laging nakikita ang komunidad ng mga Hudyo na may sombrero. Parang pangalawang takib lang ito sa ulo. Para meron kaming ganito. Mga lugar. At ang banal ninyong Biblia ay ang Torah, tama ba? Oh, Sige. pinag-uusapan namin ito dahil nakita namin sa gilid ng gusali ang mga kakaibang letrang nakasulat sa Hebreo, gaya ng sa paaralan. Hebreo yon, di ba? Nagsasalita ka rin ba ng wikang yon? Mali ang ilang terorista, di ba? May ilang paaralan na may ganung asignatura. Pero parang pwede natin basahin yun. Kaya kung makita natin ang Torah sa loob ng bahay, pwede mo itong basahin. Technical na oo. Oo, technical na oo. Mahirap itong isalin. Talagang mahirap magsalin. Nandito ulit ako sa labas. Ngayon ay nakatayo ako sa harap ng lugar. At unang beses ko itong nakita, napakaganda. Parang nasa Europa. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng lugar na ito. Ay meron silang magandang harapan ng mansion dito. Wow, parang Austriano-Aleman ang estilo ng arkitektura dito. Meron pa silang fountain dito sa harap ng mansyon at napakalawak na driveway at harapan. Mayaman talaga ang mga taong ito at kinausap lang namin ang mga Hudyo at sinabi nila na marami silang negosyo. Nasa mataas silang posisyon sa pamamahala ng maraming negosyo. Sobrang impluwensyal sila sa komunidad ng New York pati na rin sa komunidad ng mga Hudyo. Isang napakagandang fountain dito. Sa harap ng bahay, ipapakita ko rin ang arkitektura ng lugar. Gusto ko ang lugar na ito. Tingnan mo yung arkitekturang bato nila, pero mukhang hindi lahat totoong bato. Ginaya lang siguro. Maganda pa rin ang itsura. Parang nasa Austria o Germany ako, gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon, nag-explore tayo sa isa sa mga lugar doon. Pinagsarhan na ng tabla ang buong lugar na ito matapos masunog noong 2018. Makikita mo pa ang mga ulon na nagbabantay sa harap ng bahay na ito. At mukhang may bumubulwak ding tubig mula roon noon.
noong unang panahon. Ito ang harapang pasukan ng bahay. Sa itaas, makikita mo ang naiwan na balkonahe. Kung saan sila pwedeng tumayo doon tuwing umaga, uminom ng kape at tanawin ang kanilang lupain. At dito ka papasok sa kanilang napakagandang mansyon. Wow! Ang pintuang ito sa harap ay kamangha-mangha. Buksan natin ang napakagandang pintuang ito at maglibot tayo sa loob nito. Wow! Talagang kamangha-mangha ang pagpasok sa hallway na ito. Tingnan mo ang karangyaan na nakikita natin dito sa harap natin. Sobrang yaman ng mga taong minsang nanirahan dito. Hindi ko pa masyadong alam ang tungkol sa kanila, pero umaasa akong malalaman ko yan habang iniikot natin ang lugar na ito. Pati mga gilid ng pasilyo dito ay talagang dinisenyo. Pinag-isipan nila bawat detalye. Isasara natin ang pintong ito at magkakaroon tayo ng tahimik na lugar kung saan gagawin natin ang walkthrough ng mansyong ito. Wow! Pati ang loob ng pintuan dito ay kakaiba ang ukit. Bawat detalye, pinag-isipan talaga nila. Pati mga hawakan ng pinto. Itong tanso o baka may gintong patong ito o kulay tanso lang. Pati isang hawakan sa kasamaang palad na bali na. Dito nakalagay ang alarm system na ngayon ay tinanggal na at lahat ng mga switch ng ilaw ay nandito pa rin. Narinig ko mula sa isang tao na nung isang panahon ay gumagana pa ang kuryente rito. Mukhang delikado yon para sa akin dahil nagkaroon ng malaking sunog dito. Ito ang unang kwartong ipapakita ko sa iyo. May mga ukit sa itaas nito at ganito ring estilo ng mga pinto pero mas maliit ang sukat na nagbubukas sa dulo. Wow! Maluwag talaga ito at ipinapakita nito ang banyo na may mga salamin sa loob. Tingnan mo ito. Nakakabaliw, di ba? Natatakpan ng debris ang sahig kaya pwede tayong pumasok pero dapat mag-ingat. Tingnan mo, kapag umupo ka sa inidoro dito, makikita mo ang sarili mo sa lahat ng anggulo habang nagbabawas ka. Hindi ko talaga gusto yon. Sa tingin ko, maganda ang marmol na bagay, lahat ng mga artipakto at palamuti ay nandoon pa rin. Wow! Grabe ito, sisirain ko na lang. At pagkatapos, ang napakagandang pasilyo mismo na may nakasabit na chandelier dun sa itaas. Sige, may isa pang ganong pintuan dito. Tingnan natin kung anong nasa likod nito, tingnan natin kung ano ang ipinapakita nito. May isa pang kwarto sa likod na di ko pa nakikita. Oh, mukhang isang French deco na kwarto ito, gaya ng nakikita mo pagpasok natin dyan. Palalakasin ko lang ang ilaw ng kaunti at ipapakita ko sa iyo ang kwarto na ito. Hindi ako sigurado kung para saan ginamit ang espasyong ito sa bahay noong araw. Makikita mo pa rin ang isang upuan na nakatayo doon. Magandang fireplace, kahanga-hangang disenyo ang meron nito. Gusto ko itong asul na salamin na nasa likod natin dito at pati na rin ang lahat ng panggatong ay naroon pa rin. Simula noon, ito na ang nagpapaliwanag sa lugar na ito. Mga bote na dati ay lalagyan ng alak noon at meron din tayong ganitong uri ng bote na parang trumpeta na may sulat na Hebreo doon. Nakasanayan ko na ang amuyin ang mga bagay at gustong malaman ang lasa ng mga alak na ito. Hindi ko titikman, huwag mag-alala. Oo, ang ayos pala ng alak na ito. Wow, ang bango talaga. Kahit pagkatapos ng 4 na taon ng pagpapabaya at sunog dito, syempre, nakaka-interes pa rin yon. May isang magandang lampara rin dito, pero muli, may kakaibang disenyo sa ilalim nito. Itong mukhang nakatayo rito, parang urn, pero siguradong hindi vase. Malamang bagay itong panghudyo na di ko alam. Tapos dahan-dahan na. Tingnan mo rin itong mga tapestry. Hindi ito wallpaper. Ito yung nabanggit ko kanina.
Ito yung French style, parang may mga bouncy na wallpaper dito sa bahay na to at yan yung madalas mong makitang bumabalik, pati na rin yung mga mansyon at kastilyong Pranses. Sa gitna ng kwarto, may maganda tayong upholstered na upuan na naghihintay magamit muli. Anong meron sa dulo ng kwarto? Isa pang parol. Isa pang drawer doon sa ibaba. At dito meron tayong isa sa mga kalbong ulo ng mga Hudyo. Tingnan mo kung may tatak dyan sa loob. Roinfo, sabi sa loob. Inangkat ng eksklusibo ng Ben Craft. Balik tayo dito sa labas, tingnan natin ulit ng huling beses ang hallway na ito. Grabe, hindi ko talaga mag-get over kung gaano ito kaganda. Kahit itinayo lang ang mansyon noong dekada 80, para naglalakad pa rin ako sa lugar na may daan-daang taong kasaysayan. Marami rin itong may pagmamalaki tungkol doon. May ganito rin silang sulok dito sa kwarto nila. Lubos na nasunog, meron tayong manikin dito. Itong sombrero ng Hudyo dito, lubos na nasunog ang gilid nito. Isa ito sa mga ukas sa pader kung saan nilalagay din noon ang isang estatwa ni Buster. Sa palagay ko, hindi ito ang orihinal. Malamang sa dating pwesto nito ay may matibay at magandang inukit na estatwa, marahil ay marmol, pero tiyak na hindi ito ang orihinal. At meron silang sulok dito sa kwarto, sa tingin ko, maaaring naging sulok ito para sa pagbabasa o parang ganun. Dati may ilaw na nakakabit sa granding molding sa taas. Meron silang magandang upuan dito na parang ginawa talagang lugar para magbasa, lalo na kapag nandito ka. Isipin mong tumira ka dito noon at ganito ang tanawin habang nagbabasa, siguradong ang ganda nun. Makikita dito ang isa sa mga unang likang sineng. Lubos na nasira matapos ang sunog dahil sa mga pumasok at nag-vandalize dito. Isang masamang pangyayari. Maganda rin ang orasan dito. Ito ay isang regulator. Ay napakalakas ng ingay niyan. Tingnan mo ang nakita ko lang ngayon. Naku, may batang Hudyo tayo dito. Malamang isa sa mga nakatira dito at tingnan mo ito. Lahat sila pumirma at sumulat. Malamang mga kaklase niyang bata. Baka may nangyari sa kanya, di ko alam. Gumuhit pa sila ng bigote at balbas sa kanya. Gaya ng nakikita mo, medyo interesante ito. Sige, ibalik natin ito ng maayos, bigyan natin ito ng pwesto rito. Sa likod ng sopa, at ayan na. Uy, tingnan mo tong sombrero, parang nakakatakot ang naiwan dito. At meron silang parang imbakan dito sa ilalim ng hagdan. Wow, may mga art piece na nakaimbak dito at iba pang mga bagay na ganyan. Pagkatapos, papasok tayo sa isa sa mga pinakakamanghamanghang kwarto sa buong lugar na ito. Ang sala kung saan nagsasama-sama ang pamilya, nagdaraos ng mga hapunan at maraming tawanan. Ramdam mo pa rin ang mga alaala na nabuo sa kwartong ito. Gusto ko kung paano ito inayos. Para lang itong karaniwang mansyong Europeo sa timog ng Pransya. Yan ang nagpapakuryoso sa akin sa lugar na ito. Bumabalik ang maraming alaala. Ang iniisip ko noon, sa pagpunta ko sa Estados Unidos, lahat ng lugar na kukunan ko ng video ay halos wasak na. Nang madiskubre ko ang ganitong lugar na iniwan na, namangha talaga ako. Yung mga likang sining at lahat ng narito pa, sobrang nakakamanga talaga. Itong napakagandang kabinet dito na may kakaibang disenyo, ito ay typical na Europeo, malamang inangkat ito dito noon. Meron kang crest ng mga sandata dito, itong ukit dito, at itong magandang kabinet na ito ay talagang isang napakamahal na antigong gamit. Tingnan mo itong gintong foil na nilagay nila dito. Siguro nilalagay nila ito sa mesa kapag may magagarbo silang handaan sa hapunan. Magagarbo sigurong handaan? Wow, nandito pa lahat ng gamit. Halos hindi na talaga nagalaw. Nandyan pa rin lahat ng bote ng alak sa ibabaw. Mukhang mahilig talaga sila sa alak na yan sa lugar na ito. Nakita rin natin yung iba sa kabilang kwarto. Pero sa tingin ko, kailangan ko ring amuyin ito. Kasi ito ay alak na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Isang 32 Maraska original na alak. Tinitingnan ko kung anong bansa ito galing, pero wala akong makita doon. Malamang galing ito sa Prague, Czech Republic.
Subukan ko sanang buksan ito, pero hindi ko talaga mabuksan. Ilalagay ko na lang dito. Ayos lang. May maganda ring halaman na nakatayo dito. At ito ay alak ng mga Hudyo. Tulad ng nakikita mo, may sulat na Hebreo dito. Parang white wine ito. Sa tingin ko, hindi pa rin ito nabubuksan. Kaya hindi ko na ito bubuksan. May isang mesa sa kanto dito para ipakita ang ilang mga bagay at isang magandang chandelier na nakasabit dito sa pader. Isang kristal na chandelier gaya ng lagi kong sinasabi. At pagkatapos nito, itong tanawin na nasa harap natin ay talagang kakaiba. Hindi ko pa nakita ang mga gold-plated na kabinet na ganito sa buong karera ko ng pag-e-explore. Nasira rin ang mga ito dahil sa sunog na nangyari dito sa lugar na ito. Makikita mo na may mga itim na usok sa kanila at nasira na rin sila sa paglipas ng panahon. Walang masyadong interesting doon, pero pinaka-intriga ako sa mga mannequin dito. Katulad ng mga Hudyo na mahilig palagi sa sombrero, dati akong naglalakad sa mga kalye ng Antwerp malapit sa bahay ko. Mayroon silang malaking komunidad ng mga Hasidic na Hudyo at makikita mo silang naglalakad na suot ang mga ganitong sombrero at talagang karaniwan ito sa kanilang tradisyon. Grabe! Wow! Painting na nakasabit sa pader ng isang bayang nasa kung saang lugar. Tapos itong stroller sa gitna ng kwarto. Hindi ba't napakagandang antigong piraso yan kasama ang dalawang manika sa loob? Grabe, baka galing pa ito sa mga bata, sa mga babae na dating nakatira dito, baka nilalaro nila ito. Maisip mo bang naglalakad ka sa kalsada gamit ang stroller na ito at anak mo sa loob? Titsak ikaw ang mapapansin kapag ginawa mo yon. Mas marami pang manika dito, pareho ng estilo ng kabinet, talagang magkapareho sa isa pa. Ang kaibahan lang ito ay may mga drawer sa loob. Wow! Gusto ko rin ang mukhang ito. Tingnan mo dito sa mesa, may naiwan pa silang baril. Ito talaga ang unang baril na nakita ko sa Estados Unidos. Wow! At ito ay siguradong totoong baril. Kita mo naman. Walang nakasulat dito. Sandali, may nakita pala akong sulat. BSIO. BS Tansol. Isang kahanga-hangang rifle. Espesyal talaga makakita ng ganong rifle sa abandonadong lugar. Dahil mahal ang mga yan. At pagkatapos, ang mesa rito sa ibaba. Magandang disenyo. Itong mukha na inukit dito, napaka-unique nito. Tingnan kung may laman ang drawer. Wala, dati may mga gamit dito. Kita mo pa yung bakas nila sa loob. At meron tayong fireplace dito noon para magbigay liwanag sa kwarto na ito. May mga tipak pa ng pagkain sa loob na napapalibutan ng marmol. Siguradong napakaganda nito noong may apoy pa rito. Lahat ay nakaupo sa sofa at nasisiyahan sa piling ng isa't isa. Umiinom ng alak, nagkukwentuhan tungkol sa naging araw nila. Maisip ko lang, pero tiyak na ang sarap ng pakiramdam. Basket ng pagkain dito sa taas, gawa sa konkreto. May malaking salamin sa likod niyan. Mayroon pa tayong magarang molding sa mga pader dito. Hindi ko pa napapansin yon, pero literal na kahit saan dito ay may disenyo. Sa buong bahay na ito. Nandito pa rin ako sa coffee table na ito. At ang dalawang sofa sa paligid. Ngayon, meron din tayong parang vase na post ng ilaw dito sa gilid. At sa di ko maipaliwanag na dahilan, may lubid na nakasabit sa kisame sa gitna ng kwarto. May isa pang chandelier na nakasabit din sa pader na ito. At pagkatapos, meron tayong trolley dito. Mukhang hindi ito totoo. Isa lang itong design piece na meron sila sa bahay. Ay, tingnan mo to. Ang sama talaga. Kita mo yung bakas ng paa sa pader kung saan sinubukan nilang sipain at butasin. Grabe. Talagang may mga bastos na tao. Maganda rin ang kabinet dito. May mga painting din sa taas niyan.
Wow, may templo sa likod. Ang ganda rin ng tanawin. May bulaklak at iba pa sa itaas. Oh! Tingnan mo ito. Ferret ito. Taxiderme na ferret. Malamang suot iyan ng babae sa bahay. Isang bagay nakakadiri na ngayon. At may 2 pares pa ng damit na magkatabi. Isang bagay na hindi na natin ginagawa at hindi nakatanggap-tanggap na yon. Nakasabit sila sa upholstered na upuan. May isa pa akong kailangang ituro dito. At ito ang mga estatwa rito. Magagandang inukit na estatwa tulad ng nakikita ninyo. Pagkatapos, pwede na tayong tumuloy sa parteng ito ng mansyon. Dito na nagiging mas interesante. Dahil dito naganap ang sunog noong 2018. At kitang-kita mo talaga ang naging resulta pagkatapos ng sunog. Hindi na talaga pwedeng tirhan ang lugar na ito. Bumagsak ang buong kisame dito. Sa itaas, nandun ang kwarto. Makikita mo pa nga ang kutson na halos nakasabit na lang. Pero dito, kakapasok lang natin sa dating kusina ng pamilyang Hudyo na ito. Dito, gaya ng nakasanayan sa komunidad ng mga Hudyo, ang mga ina ang nagluluto ng pagkain para sa buong pamilya. Ang isa pang nakaka-interest para sa akin ay ang estilo ng pagkakagawa ng kusinang ito. Pagpasok mo dito, agad mong makikita ang malaking estante dito, parang isang aklatan na may daan-daang libro. Naiwan pa rin dito ang lahat ng cookbook. Dito sa ibaba, may natirang ilang larawan ng pamilya. Tingnan mo sila, mga litrato pa ng sanggol na hindi man lang kinuha kahit iniwan na ang lugar noong 2018. Nandito pa rin ang lahat ng bagay. Makikita mo ang ilang Hebreong sulat sa librong ito. Ang hapunan para sa ika-36 na anibersaryo. Pagbati, stenobook. May sulat kamay pa sa ibabaw nito. At narito naman ang kolyetong ito tungkol sa mga kasangkapan. Tingnan natin ng mas malapitan ang kusinang ito dahil dito nagluluto ang mga ina ng pamilya gaya ng dati sa komunidad ng mga Hudyo at sa kanilang kultura para sa kanilang pamilya at kalalakihang nakatira rito. Lahat ay sira-sira at nagbagsakan, talagang wasak na. Hindi na talaga kayang ayusin. Yung mga biga dito sa kisame ay natupok na hanggang maging abo. Gustong-gusto ko ang estilong ito ng kusina. Naalala ko tuloy ang Austrian-German na kusina na na-film ko sa isa ko pang video. Ilalagay ko ang link sa taas. Isang napakalaking predator. Naiwan pa rin doon ang mga bote ng kung ano-ano matapos ang mapaminsalang sunog. Lahat ng kanilang gamit sa pagluluto, lahat ay nasa ganitong kalagayan pa rin ng pagkasira. Makikita natin dito ang mga bahagi ng kwarto na nasa lupa. Tingnan natin. Malamang galing ito sa isang cabinet sa itaas na bumagsak. May bahagi rin ng kisame dito. Lahat ay naiwan. Gusto ko ang mga ilaw na nakasabit dito. Nandito pa rin sa mga kabinet ang mga plato, tasa at pinggan. Ang interesting naman yan. Kausap ko lang yung mga Hudyo kanina at tinanong ko kung bakit hindi nila inaalis yung mga larawan dito sa lugar na to. Pero hindi rin daw nila alam. Wala silang masabi tungkol doon kasi sinabi nila sa akin na mahalaga sa komunidad ng mga Hudyo ang kanilang pamana at mga alaala at kadalasan ay inalagaan nila ito ng mabuti. Hindi malinaw kung bakit hindi ito ginawa ng pamilya. Ligtas na sila at nasa bagong lugar. At oo, hindi rin malinaw kung bakit di na lang sila bumalik para kunin ang mahalagang alaala nila rito. Tingnan mo ang magandang kalan na meron tayo dito. Nakaka-interest, di ba mga kaibigan? Sa palagay ko, ginagamit nila ito sa pagluluto o pampainit. May mga kahoy na panggatong sa ilalim. Lahat ng yan ay naiwan pa mula nung araw na giniba ang lugar na ito. Wow! Maganda rin ang kalan dito. Gawa ito sa cast iron. Isang Carlano. Yan ay isang brand na hindi ko pa nakikita sa mga video ko noon.
Punta tayo dito, may malaking island na may mga cooktop at kumpletong gamit. Subukan nating pumunta dito dahil may nakita akong isang napaka-interesanteng bagay dito sa dulo. Lahat ng bote ng alak at champagne ay naiwan pa rin dito sa mga lalagyan na ito. Anong klaseng wine ang gustong inumin ng mga taong ito? Dotsay na alak, isa lang itong table wine. Tulad ng nakikita mo, isang matamis na natural na grape table wine. Parang may nakita pa akong nakaigang bote ng champagne dito. Sparkling apple cider. Hindi nga ito alak. Para siguro ito sa katulong. Wow! May microwave dito sa dulo, nakabaon sa pader na bato. Nasa gilid ang dining area. Pupunta ako mamaya. Pero sa tingin ko, dati itong sala nila. At tanaw nila ang buong gubat sa dulo doon. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung mapapalinaw ko pa. Makikita mo ang buong gubat mula sa napakalaking bintana dito. At makikita rin sa loob ang kaparehong disenyo ng nasa labas. Pader na bato at lahat. Kasama ang sunog na kisame doon sa itaas. Kumalat ang apoy sa buong bahay. Maganda talaga ang tirahan noon. May malaking sopa dito at may bangko doon. Kasama rin ang lugar sa ibaba na may fireplace sa likod ng painting. Masisilip mo pa rin ang fireplace sa likod. May parang isang libro dito. Mahal kong Tamari, mamimiss kita sa susunod na taon. Sana mag-enjoy ka sa high school. Sobrang saya kung kasama ka sa school. Sige na bata, mahal kita. Esther Alexander. Parang libro ito na isinulat lahat ng hiling para sa batang pumasok sa paaralan. Kaya si Tamari ay isa sa mga batang nanirahan sa lugar na ito. Nag-high school siya, siguro sa ibang estado o malayo rito. May nakasulat pa dito sa itaas na Tam Tamari, Celestit Engraving. Ang journal mo. At ito ay mula sa taginit ng 2014. At ito rin ay mula sa batang yon, Tamari, ika-30 ng Hunyo 2014, nandun pa rin ang lahat. Ano ang mga notes na ito na meron tayo dito sa sahig? Wala nang laman ang mga ito, sayang. At isa pa, isa ito sa mga paborito kong kwarto sa buong lugar na ito. Ang kainan, isang napakahalagang kwarto sa isang bahay ng mga Hudyo. May skylight dito sa itaas noon, pero natabunan na ito ngayon ng mga guho dahil sa natural na pagkasira. Pero siguradong napakaganda dito noon. Noong nakaupo pa dito ang mga tao sa mesa, maisip mo kaya na may pamilyang Hudyo pa rin nandito? Yung lalaki sa kanto ng mesa na may suot na sombrero. Sama-sama silang naghahapunan pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho sa paaralan. Grabe! Nandito pa rin ang mga halaman. Sa tingin ko, peke ang mga ito. Oo, peke nga ang mga halaman na ito. Makikita rito ang litrato ng mga bata. Malamang si Tamari iyon. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae na makikita natin sa tabi niya. Ang gaganda ng mga halaman dito. Nagpapaliwanag at nagbibigay karakter sa kwarto. At itong napakagandang hapagkainan na nasa gitna ng kwarto. Itong kwarto. Nandun pa rin ang mantel at iba pa. At ang upuan na narito sa dulo ng mesa. Oh, gusto ko rin itong mga parol na meron sila dito. Sige, tingin ko ang pintuang ito ang daan palabas sa balkonahe na nakita natin kanina. Wow! Tingnan mo ito. Isang kumpletong tanaw. Nang ari-arian na yon, malawak ang kanilang lupain. Tulad ng nakikita mo, malamang na gustong-gusto ng mga bata na maglaro sa likod bahay na ito sa pagitan ng mga puno. Dito sila naghahapunan sa labas tuwing tag-init. At makikita mo pa nga ang bahagyang tanaw ng bahay mula rito. Doon sa malalaking salamin, nabubuo ang mga nakabiting yelo. Lalapit lang ako ng kaunti sa bandang iyon. Dito mo makikita ang pagbuo ng mga nakabiting yelo. Wow! Ang ganda ng tanawin, mga kaibigan. Gustong-gusto ko ito.
Mula sa kusina, pwede tayong pumasok sa loob ng bahay. Una kong napansin ang kabinet ng pagkain na may sulat at mga numero ng telepono pa rin dito. At nakasulat dito sina Toddy, Mommy, Bobby, Rachel at Home. Kaya ito ang mga numero. Naniniwala ako na si Toddy ay parang pangalan ng tatay. At dito, mayroon pa tayong numero ng telepono ni Mari. Siyempre, ibablur ko lahat ito. Basta magtiwala ka na lang. Pwede mo akong pagkatiwalaan na may mga numero roon, pero hindi ko ipapakita ang mga iyon. Maraming mga papeles din dito. At pagkatapos, mga numero ng telepono, kalye at iba pa. Dito, may magagandang display ng mga litrato na iniwan ng mga dating nakatira rito. At hindi rin sila mukhang Hudyo sa mga litratong ito. Siguro noong bakasyon, hindi sila ganoon kahigpit kumpara kapag pumupunta sila sa sinagoga o kapag sinusunod nila ang kanilang reliyon. Lahat ng mga lata ng pagkain ay naiwan pa rin dito sa kabinet na ito. Ang mga bote, ang mga ulibo, lahat ay nandito pa rin. Ay, muntik na ako matumba doon. Jesus Kristo. Ang mga kaldero, kawali at extra frigidaire dito. Di ako sigurado kung ilan ang dating nakatira rito. Pero isa itong napakalaking bahay. Sigurado akong dati maraming taong nakatira dito. Dito, mayroon tayong kabinet. Puno pa rin ito ng mga damit. Hindi ko maintindihan bakit di nila dinala mga damit nila palabas. Hindi naman mali, wala namang masama doon pagkatapos ng sunog. Ito ang mga formal nilang damit na sinusuot nila kapag may mga formal na okasyon, kapag pumupunta sila sa sinagoga at kapag nagsasagawa sila ng mga relihiyosong gawain at mga ganun. Napaka-interesante, nandun pa rin lahat ng mga guwantes nila. Paumanhin po sa inyong lahat. Ngayon, papasok tayo sa palagay ko sa isang silid laro. Oo, at pati ang kisame dito ay bumagsak marahil dahil sa init na nagmula sa lugar na ito. Makikita pa ang ilang game boards na naiwan, mga laro kasama ang mga kaibigan, baraha, uno at may nakakalat pa sa sahig. Dito, ito ang kanilang playroom. May naiwan pang ping-pong table dito. Oo, tinatawag namin itong football billiard sa Belgium. May mga nabito at tumatalbog ang bola. Kakaibang klase talaga ng billiards table ito. Tatawagin ko na lang itong billiards table dahil ngayon lang ako nakakita ng ganito. Karaniwan lang na billiards table ito na ganito. May mga rubber plug sa gitna para doon tumalbog ang mga bola. Makikita mo talagang mayaman ang tao kapag marami silang kusina sa bahay, gaya nitong kusina sa kwarto. At meron ding upuan sa gilid na ito. Dito sila nagpapahinga tuwing gabi, nag-enjoy at nagkakasama-sama. Ang ganda! Tingnan mo ito! Ito talagang plano ng bahay. Makikita mo dito ang hagdanan, dining hall, living room at mga guest room na nakita natin kanina. Sa tingin ko, dito tayo sa kwartong ito ngayon. Hindi. Nandito tayo sa kwartong ito, sa tingin ko. Oh. Ang interesting naman nun, at marami pa palang ganito. Oh, ito ang tanawin mula sa harap ng bahay. Pero hindi yan ang bahay na pupuntahan natin ngayon. Kaya maaring ibang bahay ito kaysa sa kinaroroonan natin ngayon. Oo, pero kapag tiningnan ko ng mabuti ang hallway, hindi talaga ito kamukha ng bahay na ito. Baka kaya sa management company nila, nagde-design din sila ng bahay at iba pa. May libro rin dito na nakakalat. Grabe, tingnan mo to. Ito ay kwento kung paano nakaligtas ang aking lolo sa tuhod sa Holocaust. Ang lolo ko sa tuhod na si Gitsuka Sternhol ay 14 na taong gulang noong digmaan. Kinuha ang kanyang mga magulang at iniwan siya ng mga kapitbahay nilang hindi Hudyo. Ito ay isang kumpletong kwento tungkol sa mga pangyayaring nadanap. Ang mga malagim na pangyayari sa komunidad ng mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Talagang hindi nila ito nararapat. Walang sinuman ang nararapat dito. At ito ang larawan ng lalaking tinutukoy na nakaligtas sa Holocaust.
lahat ng mga taong ito. Ay, nandito pa rin. Napapatahimik talaga ako dahil doon. Interesado talaga ako sa mga pangyayari noong ikalawang digmaang pandigdig at sa mga dahilan sa likod ng mga kakilakilabot na nangyari. Bumisita rin ako sa maraming kampo ng Holocaust sa Poland at Alemanya at makita lang ang isang bahay dito sa Estados Unidos. May kasaysayan ng mga nanirahan dito na nakaranas ng kakilakilabot na mga pangyayari. Nakakataba ng puso. Talagang nakakataba ng puso. Sige. Tara, tuloy pa tayo. Wow! Walang masabi ako sa bahay na to. Uulitin ko lang. Parang napunta tayo dito sa isang laundry room. Kita mo pa yung plansa na nakatayo pa doon. Yung mga gamit sa pagniniting. Nandito pa lahat ng gamit. May ilang piraso ng damit na may mga tagpa. Ay, gusto ko itong plansahan na nakakabit sa fader, tapos natutupi at naitatago ng maayos at madali mo ulit mailalabas kapag kailangan mo na. Nandun pa rin lahat ng mga kumot, damit at iba pang gamit. Sige, bago tayo umakyat, una, makikita mo dito ang hagdanan. May isang hagdanan paakyat pero may isa rin pababa. Ipinakita ko lang saglit sa iyo yung sa ibaba kanina. Tara, bumaba tayo ngayon at tingnan natin ng mas detalyado kasi mukhang interesting din yung lugar na yon. Sa basement, karaniwang iniimbak ng mga tao ang mga artipakto at kasaysayan ng kanilang buhay na hindi na nila kailangan. Wow! May mga painting dito sa baba na talagang naapakan at nasira na. Tulad ng nakikita mo, ililigtas ko ito dahil sa tingin ko ay talagang nakakalungkot ito. Gawing simple lang, apak-apakan lang ito ng mga tao at baka mas masira pa kaysa dati. Dito ba sa basement nagsimula ang sunog? Dito, mas malala kaysa sa itaas. Tingnan mo lahat ng itim na usok na kumalat sa lugar na ito. May painting dito sa pader na natakpan ng itim na usok. Dito tayo papasok sa mas malaking basement. Baka dito rin nakaimbak ang mga kotse dati. May mga gold-plated na frame ng larawan na nakatayo dito. Tingnan mo itong laro na ito. Nakalimutan ko sandali kung ano ang tawag sa arcade game na ito. Wow! Gustong-gusto ko talaga ang mga makinang ito, pati baril at iba pa. Maghuhulog ako ng 25 sentimos, tapos pwede ka na maglaro. Oh, ang mga painting dito ay parang bago pa rin. Tingnan mo ang mga tanawin sa likod. Napakabago pa rin nila. Tingnan mo ang mga kasangkapan sa likod. Mayroon tayong mga magagandang upholstered na sofa na nakatayo dito sa kwartong ito. Malamang nga iligtas nila ito mula sa sunog at inilagay dito sa ibaba. Ang ganda nito, parang yung nakita ko sa kastilyo sa Pransya na na-film ko na dati. Nakatayo lang sila rito at nabubulok sa basement ng bahay ng mga Hudyo. Napaka-interesante ang basement na yon. Gusto ko talaga ang lugar na ito. Nais kong makita kung ano ang nasa itaas, kaya tara na ngayon. Siguradong akyat ako sa hagdang yon para maranasan kung paano nabuhay ang mga tao rito noon at ano ang pakiramdam manirahan sa ganitong karangyang lugar. Aakyat na tayo ngayon sa hagdan, papunta sa mga itaas na palapag at titingnan natin kung ano ang nandoon. Gustong-gusto ko ang disenyo, arkitektura at hagdan ng lugar na ito. Nasabi ko na ito ng ilang beses, pero hindi ko pa rin maidiin ng sapat. Ang bintana sa likod ay nagpapapasok ng liwanag sa gusali kasama ang mga chandelier. Napakainit at magandang pakiramdam. Tapos ang hagdanan mismo ay napakaganda lalo na sa pagkakalagay ng chandelier dito sa gitna. At may lakaran sa paligid nito. Tara, pasok tayo sa unang kwarto sa kaliwa.
At naniniwala ako na ito dati ang master bedroom ng bahay kung saan natutulog ang mga magulang ng pamilya. Nakakatuwa kasi mahigpit ang mga patakaran sa komunidad ng mga Hudyo. Makikita mo na pwedeng paghiwalain ang mga kama. Bago ikasal, hindi pwedeng matulog ng magkasama ang lalaki at babae. Pinapayagan lang silang magkakasintahan sa edad na 11 pataas alinsunod sa mahigpit na patakaran ng komunidad ng Hasidic na Hudyo. Wow! Tingnan mo, gustong-gusto ko ang mga kama na ito. Ang gaganda ng ukit sa mga ito. Maganda ang inlay, ang mga bulaklak at iba pa, tapos ang mga unan sa harap nila. Nakakamanghang makita. Siyempre, kailangan ko itong maayos na ibalik. Kailangan kong ibalik sa dati ang lahat. Ang kama ay nagulo dito. May mga unan sila sa harap nila. At pareho pa rin ang estilo ng kabinet dito sa kwartong ito. May disenyo ng bulaklak sa harap nito. Maganda ang kabuang ukit nito. At hindi ko alam kung anong nangyari dito, pero parang nasira ang buong pader dito. Hindi yan dahil sa sunog. Malamang may pumasok dito at naghanap ng tanso na gusto nilang nakawin. Nasa kabinet pa rin ang mga sapatos. At dito, may mga damit pa ng lalaki na naiwan. Tingnan mo itong tokador na meron tayo dito. Mayroon tayong 2 ulo ng maniki na nakapatong dito na suot pa rin ang tradisyonal na sombrero na dating isinusuot ng mga babaeng Hudyo. Nakita na natin ito sa buong bahay. Malalaki talaga ang mga sombrerong yon sa ulo nila. Hindi ko na maibabalik sa dati. Mahalaga sa kanila ang mga sombrero. Bahagi iyon ng tradisyon at komunidad nila. At gustong-gusto ko na may mata sila para sa disenyo ang mga taong ito. At kapareho rin ito ng estilo ng ibang kasangkapan sa kwartong ito. Bubukas ito para ipakita ang mga drawer at mga natatakpang espasyo na pwede nilang gamitin para sa kanilang mga medyas, kurbata, lahat ng gamit nila. Siguro, pati na rin ang kanilang mga sombrero. Napakaganda ng disenyo. Maraming karangyaan sa kwartong ito. Tara, magpatuloy pa tayo dito. May isa pang kabinet sa gilid na ito. Hindi ko pa napupuntahan ang parteng ito ng bahay. Diyos ko, napakaluho ng banyo nila dito. Makikita mo ang bathtub dun sa dulo. Wow, gawa talaga ito marahil sa Italian marble. Ay, ang ganda talaga nito. Dito nilalagay ang tubig. Para sa akin, di gaanong komportable upuan ang bathtub na ito, pero kamangha-mangha ang estilo nito. Ito ang gamit para buksan at isara. At mayroon pang marble na shower sa bandang ito. Lahat ng mga produkto nila ay naiwan pa rin doon. Yung bote ng shampoo nila, yung shower cup nila, sirang-sira na lahat. Pati yung mga inidoro nila, nandito pa rin sa bahay na to. Grabe, may sauna pa dito sa lugar na to kung saan pwedeng magsama yung lalaki at babae sa gabi at mag-enjoy ng mainit na sauna bago matulog. Wow, nakita mo na ba yun dati? Sobrang grabe talaga ito. At lahat ng mga produkto nila ay nandito pa rin. Yung mga sipilyo nila, toothpaste nila, lahat itim dahil sa usok nung nangyaring matinding sunog dito sa lugar na to. At meron silang magandang tanawin ng likod bahay ng lugar na ito. Tapos babalik tayo sa hallway. Tingnan mo ang magandang dekorasyong ito. Chandelier na nakasabit dito sa gitna. Kristal na chandelier. Ang disenyo ng arko sa itaas ay napakaganda. At noong panahon na hindi pa tinatapan ng tabla ang mga bintanang ito, siguradong napupuno ng liwanag dito sa loob. At pati na rin ang mga pader na parang hindi pa talaga napipinturahan, medyo kakaiba. Kasama pati ang mga uka sa pader na dapat may estatwa.
At kahit saan, meron silang ganitong hugis ng mga chandelier na nakasabit dito para mas maliwanagan ang mga kwarto. Hindi na ito nabubuksan, pero ito papunta sa balkonahe sa harap ng bahay na nakita natin kanina. Tingnan mo itong kuha na ito. Sobrang nakakabaliw talaga yan. Gustong gusto ko ito. May drawer na nakatayo dito sa taas. May ilang mga papeles sa sahig. Iyon lang ang galing sa kumpanyang iyon. Oo, mula ito sa kumpanyang iyon. Hindi ko na idedetalye para hindi mabunyag ang lokasyon. May drawer tayong nakatayo dito. At dadalhin tayo niyan sa susunod na bahagi ng ating paggalugad at dito makikita natin ang tunay na pinsala ng gusaling ito. Sa tingin ko, isa pa itong kwarto dati. Marami pa ring mga bagay na nakakalat sa sahig. Oo, meron silang parang sofa area dito sa gilid. Ang salamin sa likod doon. Medyo magara talaga. At may litrato rito, nakalapag dito ng babaeng ito, isang batang babae. Mukha siyang maganda. Oh, ang dami pa ring alaala na naiwan sa lugar na ito. Grabe, nakakabaliw. May mga medyas at gamit na nakakalat sa sahig. At dito, may mga sulat sa Hebreo sa mga papeles na ito. Hindi ko alam kung ito ay galing sa paaralan o kung saan pa, pero syempre, hindi ko naman kayang magbasa ng Hebreo gaya ng inaasahan mo. Narito ang isa pang larawan, nakahiga sa sahig ang lalaki at nagbibigay ng halik. May babae sa itaas, maaring siya ang nobya o lihim na nobya niya. Sino ang nakakaalam? Mukhang dati itong kwarto, nakasabit pa ang mga damit dito sa kabinet. Nandito pa rin lahat mula noong may nakatira rito. Tingnan natin kung anong klaseng mga damit ang nandito. Magagara talaga ang mga ito, gaya ng nakikita mo. Mayroon ding banyo dito sa likod na lubos na nasira ng sunog. Ang buong fader ay natanggal at wasak na wasak at ang kisame ay bumabagsak na. Pero bawat kwarto dito sa lugar na ito ay may sarili nitong banyo. Ipinapakita nito kung gaano kayaman ang mga taong ito dahil sa bawat kastilyo o palasyo sa Europa, bawat kwarto ay may sariling banyo. At ganun din dito sa bahay na ito. Naiwan pa rin doon ang mga hair clip niya. Maganda. Tara, lumapit pa tayo para makita natin ang buong living room area. Sa ibaba, makikita mo lahat ng mga guho na nakakalat doon. Bumagsak na ang kisame. Medyo surreal din ang itsura ng hallway na ito. Kita mo, unti-unting nababakbak ang pintura sa pader. Lubusang natupok ang kahoy dahil sa apoy. Madalas kong banggitin sa mga video ko ang konstruksyon ng mga bahay sa Estados Unidos na malayo sa estilo ng Europa. Dito, makikita mong lahat gawa sa kahoy. Lahat gawa sa plywood at mga panel, hindi tulad sa Europa kung saan lahat ay gawa sa bato. Mas matitibay ang mga bahay sa Europa. Sa palagay ko, kahit magkasunog doon, tiyak na makakaligtas pa rin ang bahay. Hindi na talaga kayang ayusin sa kasamaang palad. Ngayon, papasok tayo sa kwarto sa itaas. Makikita natin agad ang kusina sa ibaba kung saan nanfi-film si Morena. Sobrang nakakabaliw yan. Dito sa side na to, narito lahat ng mga sapin sa kama na naiwan sa taas. Sabi ni Jesus, mukhang sobrang pangit ng basement nung may sunog, pero itong itaas talagang wasak na wasak. May maliit na pahingaan dito. May bintana sa likod pero nakasarado ng plywood. Sa tingin ko, pagkatapos ng sunog, tuluyan nilang sinarhan ng mga tabla ang bahay na ito. Nakakalat ang lahat ng damit sa sahig. At dito naman meron tayong isang medyo interesting na bagay dahil ito ay jacket ng isang babae na nakatira dito noon. Ang itaas na bahagi nito ay sunog at makikita mo pa na may sombrero pang nakasabit doon. Talagang dumikit na ito sa tela ng magandang pulang damit na ito. Gustong gusto ko ang estilo at disenyo nito.
Sa tingin ko, pwede tayong pumasok dito. Pero kailangan kong maging sobrang maingat dahil baka hindi matibay ang sahig. Hindi ito ang master bedroom, pero maganda rin itong likurang kwarto. Makikita mong nakatayo pa ang kutson doon. Nandyan pa rin lahat ng gamit. Diyan dati ang banyo, lumubog na ang buong sahig. Siguro pwede akong lumapit ng kaunti dito. Pagkatapos, masisilip natin ng kaunti ang mga palapag sa ibaba. Medyo delikado ang ginagawa ko ngayon. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga kuhang ito, mga tanawin ng lugar na ito, at ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang nagagawa ng apoy sa isang lugar na ganito. Grabe ang dumi. Lahat ng damit, tunaw pa rin, nandito pa sa kabinet. Dati, puti ang mga damit dito sa baba, mga puting jacket at puti. Nakalimutan ko sandali yung tawag, pero lahat ng mga ito naging dilaw na. Nakakatawa talaga kasi nagsasalita naman ako ng matataas sa Ingles. Pero minsan nakakalimutan ko yung mga pangalan ng mga bagay at kailangan ko na lang mag-improvise. Madalas ako makatanggap ng komento tungkol doon. Maraming nagsasabi sa akin kung ano yon, pero minsan alam ko naman, nakakalimutan ko lang. Ganyan talaga pag marunong kang maraming wika, kaya pagpasensyahan mo na ako. Dito, meron tayong isa pang itim na painting na nakasabit sa fader. Nandyan pa rin ang mga bulaklak at lahat ng iba pa. Nandito ang baul na may laman na lahat ng sapin sa kama. Pumasok tayo sa kwartong ito. May isa pang kwarto dito, kaya malamang may matutulugan dito ang 6 na tao sa sambahayang ito. Kaya siguro may 6 o higit pang tao na nakatira dito noon. Nandito pa rin lahat ng libro nilang binabasa gabi-gabi. Nais kong makita kung makakahanap ako ng mas maraming larawan at alaala ng mga tao. Oh, heto, may isa na naman tayo magandang larawan. Nakita na natin ang babaeng ito kanina sa kabilang kwarto at ngayon nakikita natin siyang muli na pumapasok dito sa lugar na ito. Oh, at mayroon pa tayong isa pang larawan dito rin. Wow! Tingnan mo ang makukulay na damit na ito. Baka isinusuot nila ito para sa mga espesyal na okasyon. At pati na rin itong kabinet dito. Punong-puno ng mga damit, ang daming damit sa bahay na ito. Siguro ito na ang bahay na pinakamaraming damit na nakita ko. Sa lahat ng pag-e-explore ko sa loob ng 9 na taon, ang daming damit kahit saan. Magpapasalamat ako sa mga dating nakatira sa magandang tirahan na ito. Sana nakahanap na sila ng kahanan kung saan sila masaya at maipagpatuloy ang kanilang buhay hanggang sa huli. At umasa ako na balang araw ay babalik sila dito para kunin ang kanilang mga mahalagang gamit at mga bagay na naiwan nila dahil lahat ng iyon ay napakahalaga. Mga alaala na hindi mo kayang palitan. Pakiusap sa mga dating nakatira dito, bumalik at iligtas ang mga iyon. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang lugar sa Estados Unidos. Hindi lang dahil sa gusali, kundi pati sa kwento nito, lalo na sa mga Hudyo na nakilala namin sa simula. Gaya ng lahat ng kwento na natuklasan namin sa mismong lugar at pati na rin ang buong video sa kabuuan. Maraming salamat sa panonood nito. Pakilik ang video kung nagustuhan ninyo. Mag-subscribe din kayo sa ibaba kung bago kayo sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. Isa pa rin itong libangan para sa akin, kaya kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito at tulungan akong maglibot sa magandang mundong ito para mag-video ng mga abandonadong lugar, pakisuportahan ang channel na ito at tulungan ninyo ako. At makikita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam, mahal na mahal ko kayo.